Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumadagdag subscriber. Naka 24,000, 20 na, di ba? Nagkaroon lang akong text dito eh. Francis Marcos calls of Senate bid. ANC ho to ha. Oo. Kala namin, wala bata namin ni kalat nito eh, mga friend eh. Pakinggan natin ha. At nagmamalasakit siya sa bayan. Senatorial aspirant derails the scheduled printing of ballots when he abruptly dropped out of the race shortly after the Supreme Court said he should not be disqualified. The head of the Elections Commission is now urging other candidates with second thoughts to already announce if they're also quitting the race. This story from Willard Cheng. The Commission on Elections was all set to resume printing of ballots on Friday until Francis Leo Marcos came to file his withdrawal from the Senate race. This after he was able to secure relief from the Supreme Court that allowed him to be included in the ballot. He was previously declared by the COMELEC as a nuisance candidate but was able to secure a temporary restraining order from the SC. Marcos says he now wants to give way to the candidacy of Senator Amy Marcos. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong daang milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang election eh. So, Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal ng this is it. Kaya para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Isa pang dahilan kung bakit ko wini-withdraw yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na suportahan natin si Senator Amy Marcos to accomplish the given assignment. Even if Mr. Marcos did not withdraw, the COMELEC still have to reprint ballots to comply with the SC order to include another senatorial candidate and a number of local candidates. Because of Marcos's withdrawal, the reprinting of ballots will again be rescheduled. Dahil dito sa pag-withdraw niya, hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC at the same time babaguhin, serialize muli namin ng mga balota at the same time yung mga ballot faces muli namin babaguhin. Pero at least hindi pa nagsisimula yung printing ng balota. So araw lang naman ang effect. At least walang effect sa gastos kung gastos ang pag-uusapan. Garcia issued an appeal to Masakit ho sa ulo talaga itong COMELEC saka other candidates who have plans of withdrawing to do so while there is still time. Nananawagan po tayo sa lahat ng mga iba pang kandidato na gusto mag-withdraw, nagnanais na hindi na tumuloy. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota. Habang may panahon pa. Sapagkat sa bawat withdrawal na hindi pa kami nag-iimprenta ng balota, 2-3 araw po ang gugugulin po ng COMELEC. The Department of Social Welfare and Development sakit sa ulo ng mga boss. No? Ano yan? Babaguhin na naman. No. Kayo ba mga friend? Tamang duda ba kayo sa nangyayaring ito? No? Magbigay ho tayo ng balik tanaw kung sino ho itong si Francis Leo Marcos. Ito po ay ang pandemic hero. Kalat niya, alam ni kalat niya, oo. Ito ho ang magulo. Tumutulong sa mga namimigay siya ng bigas, kalabasa, at kung ano-ano pa. No? Tumakbo ho si Francis Leo Marcos. Nang unang takbo niya, siya ho ay na-disqualify. Bakit? Dahil ho siya ay underage. Tapos, hanggang nagtuloy-tuloy na siya, bilang siya si Francis Leo Marcos. Pero maraming nagsasabi na siya ay si Mangusin. No? Francis Leo Mangusin yata ito. Magulo mundo nito si At ayon sa kanya, siya masaya na siya at pinanganak siyang trilyonaryo. Oo. Si Bernard Chong Paro may utang sa kanya eh. Noon hong tumakbo ho yan noong nakaraan eh. Oo. Dahil nga sa rami ho ng kaguluhan sa buhay niya, ang expected ho namin ni Kalatni, baka manusins candidate ito. Ngunit dapat subalit kami nagkamali.
dahil hindi siya na-disqualify ng COMELEC at siya ay nakatakbo bilang senador. Wala ho siyang partido, siya ho ay independyente. At nakakuha ho siya raw ng 5 milyong boto. Yun ho yan. No? Ngayon, sakit ang ulo. Ninusens candidate siya ngayon ng COMELEC. Ninusens candidate siya. Ngunit, nakakuha siya ng TRO. Kalat ni Korte Suprema na hindi siya dapat nuisance candidate at siya ay pinatatakbo, kalat ni. Ngunit dapat subalit, nagmalasakit yung bata natin kaysa kumasos ika ng daan-daang milyon na naman itong COMELEC para baguhin ika ng ganito. Ako ay nagbibitaw. Maatras na ako sa senatorial bid. At yung aking mga followers ay tulungan na lang natin si Manang Amy. Wala na akong kumaano eh. Ano meron? Paano? Bakit? Anong gulo? Ha? Ngayon lang ho naging ganito, sa totoo lang. Oo. Yung ganyang klase ng filing of candidacy. Mantakin mo, kung hindi nyo nakakalimutan, si Francis Leo Marcos, ayon sa kanya, ang tatay niya, si Marcos Sr. Kapatid siya ni Bongbong Marcos. Ang nanay niya ay si Doña Remy, ang prinsesa ng kagubatan ay ng Cordillera. Mahaba ho istorya. Siguro naman napanood nyo dahil alam nyo ho ito si Mangusin. Milyon ho ang naging nito. Followers ho nito sa YouTube, Facebook, lahat. At dahil talagang napakagaling ng kanyang presentasyon sa kanyang sarili bilang pandemic hero. Yun. At marami nga hong sumuporta dyan ng mga vlogger. Oo. Madami. Kami nga ho yung niyan, Talino Warriors. Kami nila Takeru Miyamoto. Yan sila Mike Cervera. Kami ho yung kalaban niya sila Mac Pablo, yan si Joela de Guzman, mga ganon. Yan ho kami nagsimula eh. Kami ho yung Talino Warriors, no? Na hindi naniniwala sa mga pinagsasabi niyang si Mangusin na siya ay milyonaryo, na siya ay At napatunayan naman ng totoo. Dahil nga ho yung mapakikita niya mga bahay daw niya, hindi naman pala sa kanya. Yung mga sasakyan niya na pinapakita niya, napatunayan naman na hindi rin sa kanya, ayon sa NBI. At yan nga ho, nakulong. Dinakip ho yan. Kinulong. At ewan ko paano na namang hiwaga at nakalabas na naman. Ang dami hong kaso eh. Ayan na naman siya ngayon. Ano ba? Ninusens candidate na nga ng COMELEC, tama. Ngunit dapat subalit, yung Korte Suprema naman ay nagsabing, hindi dapat ninusens candidate yan. Pwedeng tumakbo yan. Ano ba? Ano na? Panginoon. Mga friend, magkomento ho kayo dito sa nangyayari to. Ano ba talaga? Akala natin palpak ang COMELEC. Diyos ko. Ninusens candidate si Toto Kausing. Ewan ko nakakuha na ng TRO si Toto Kausing. Mahirap pong makakuha ng TRO Eto si kapatid ni Marcos, nakakuha ng TRO. Ngunit binaliwala niya at siya ay umatras na lang sa senatorial bid upang huwag magkagastos ng 100 milyon. Totoo, ika naman marami pa namang eleksyon na parating. Mga friend,
Hindi na ho kasalanan ng COMELEC ngayon naman ito. Pinatatakbo na mali, sabi ng Supreme Court. Hindi yan dapat nuisance candidate yan. Hindi kaya alam, hindi ba sila pwedeng magkausap, yung COMELEC saka itong Supreme Court, bago sila magdesisyon na i-disqualify o inuusits candidate o bago, no? Oo. Ay, nananawagan si Garcia. Ha? Yung mga na nag-file ng candidacy na hindi naman nanuusits at gustong umatras, umatras na kayo ng maaga. Ha? Ang dami ho kasing parang may sapak na nagpa-file na maging maging senador. Oo. No? At yan nga ho yan, mga nanuusits candidate yan, sila Mangusin, at saka yung isa pa na Toto Kausing, mga ganyan. Pero si Kibuloy, hindi nanusin candidate, no? Ay, nako, Panginoon. Gulo. Ito, DOJ, open talking with ICC on EJK probe. Oh. of Justice na makipag-usap sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa sinasabing patayan sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukas ang pamahalaan na tumulong sa investigasyon sa limitadong paraan. Para kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, resulta ang alitan sa pagitan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte sa misulang paglambot ng DOJ sa investigasyon ng ICC laban sa war on drugs. Ang Marcos, paninindigan nila ang Duterte, proprotektahan hanggang ICC. Alright. Ngayon, ang nakikita ko, ito ay produkto ng away nila. And it's a political posturing, but it is the correct legal position. Isa That na the lang. Philippines should cooperate with the ICC. Apo. Nauna nang nagkasagutan sina Attorney Conti at dating Chief Presidential Legal Counsel sa Attorney Salvador Panelo kaugnay sa totoong bilang ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killing sa kampanya. Sa tala ng pamahalaan, mahigit 6,000 ang napatay sa operasyon ng mga pulis. Pero iginiit na ilang human rights group na mahigit 30,000 ang biktima ng sinasabing patayan sa war on drugs. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, itimanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Eh hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. Nauna nang iginiit ni Pangulong Marcos na hindi makikipagdulungan pero hindi rin pipigilan ng pamahalaang Pilipinas ang investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte hinggil sa sinasabing extrajudicial killings sa kampanya. Wala naman talaga si Marcos. Wala naman siyang choice kung hindi talaga bumalik sa ICC, makipagtulungan na sila eh. Di nila kaya si Digong. Kung dito lang sa lokal, kailangan international. Oo. Pero kung dito sa korte dito, hindi nila kaya yan. Hindi nga nila makontempt eh. Lahat, magmula sa Senado hanggang Kongreso, parliamentary courtesy ang kanilang respeto, ang kanilang ibinibigay sa kay Digong, no? At sa kanyang anak, no, Bill. Wala. Oh. Lungkot, no? Mag-collab na tayo. Wala akong sakit sa ulo, no? Totoo lang. Tamlayo ako, no, mga boss. Makaparamdam ko. Totoo lang. Kailangan mag-vlog ako, maganda yung comments niyo. Totoo. No? Hirap. Totoo lang. Mga friend. Balik tayo dito kay bata namin ni Kalatni. Kala ko Kalatni wala na ito eh. Biglang sumulpot to. ANC pa. Oo, at yun nga. Parang nagsasakripisyo siya yung bata natin na para hindi gumasos ng daan-daang milyon ang gobyerno dahil lang sa kanya ganon. Hindi. Mamatamisin ko pa na ako'y umatras na at ibibigay ko na lang kay
manang maaymi ang aking mga boboto sa aking sa papakiramdam ko, pero pag ito makita ang balita, anak ng puta na, oo. Lord, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ha? Kuloy mo yung Supreme Court na kumawat, ha? Nag-TRO, di ba? TRO. Minusin, candidate na nga ng COMELEC ito si Caballo. Si Caballo, itong si Mangusin eh. Nakialam ang Supreme Court. Hindi! Tuloy ang takbo niyan. Ay nako, magkulab na po tayo mga friend. Malayo pa ho ito. Malayo pa. Maliban na nga kung talagang makikialam na yung ICC kung darating na yung pinakaiintay ng mga Pilipino, ng mga naargabyado na Duterte, ang warrant of arrest na sinasabi. Ngunit kung wala akong darating niya, wala akong mangyayari. Wala ako talaga. Supreme Court eh. Kaya aabot sila sa Supreme Court. Nakita nyo naman, galing ng Supreme Court. Si Mangusin na, ewan ko natapos na kaso nito. Na-dismiss na ba yung mga kaso nito? Marami. Mga bouncing check, mga ganun. Tsaka yun nga, nag-ano ng mga salamin na lalo yata lumabo yung mata ng mga nabigyan. Ewan. Magkulab na tayo, sakit sa ulo mga boss. Gulo-gulo ho no, nung panahon niya, si Mangusin, Kasi nga, Talino Warriors, kontra dito sa mga mga Warriors na anong klaseng mga siraulo. Naniniwala nga dyan na yan trilyonaryo. Pinakulong ni Imelda. Tapos, interview ni Deo Macalma si Bongbong. Di namin kilala yan. Maski si Aimee in-interview. Ngayon naman, kilala, manang Aimee patawag sa'yo. Aimee Marcos baka naman kapatid nyo talaga yan, aminin nyo na kasi. At bigyan nyo ng maski na lagay nyo sa Department of Tourism. Aray ko. Salityan ko. Magkulab na tayo. Librado to Bigo, shout out. Thank you, Lord. It's our 47th year, wedding anniversary. Happy anniversary, my friend. 47, parehas tayo. Papunta kami ng 48 sa June 3. Watching from Edmonton, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Correct, Kakarox. Ay, sisi na lang ang pag-asa para dyan kay Tandang Duryado tayo. Kay Balong, walang aasahan. Talagang may hawak na alas ang mga halimaw. Diba? David Alin Mendoza, happy anniversary to Ka-Warriors. God bless. Diba? Di ilang taon na lang, 3 years na lang, diba? Kalat ni Baya, shout out, 50 anniversary na, diba? Wilfredo Pampilon, welcome to the club. Kailangan kasi ni Digong at Bato ang 80-80. Ang 80-80. Kalat ni Baya ulit. Naku Kasani, huwag nating patulan ang gagong Grijaldo na yan. May sipilis ang utak ng gago na yan. Baka tayo mahawa pa. Ang sarap talungin ang tumbong ng gagong pulis na yan. Totoo. Kernel, Talagang pag nadikit ka kay Digong, tsak na patay ka eh. Pero mayaman ka, di ba? Wala ka lang gagawin kung hindi, magsinungaling. Talat niyo. Happy 47th anniversary, Boss Librado. Mabuhay kayo. Good evening, Kasani. Bakbakan mo sila, Kasani. Huwag mong tantanan ang mga ungas na yan. Patay tayo dyan. Bata natin, Kung kailan ka mananalo, Mangusin, tsaka ka naman umatras. Marami na kaming nakakuhang botante ni Kalatni. Diba? Mundo Cheng, Lahat ng mga tuta ni Digong ay mga pulpul. Lahat nasa ropor, tulad na lang ng cornel na ito. Si Bato Robin, Chibug, Padilla, Kibuloy, Panelo, Marcolecta, Bongo, halos lahat, mga utak lamok, matatapang lang dahil protektado kayo ng kriminal na si Digong. Diba?
Federico Mandak, shout out ha. Karox, wala tayong aasahan sa Quadcom, grandstanding lang yan. Nasa balita ngayon sa GMA, makikipag-coordinate na ang DOJ sa ICC. Nagpa-interview na si Remulla, kaya malaking issue na naman ito sa media. Magdadadakdak na naman ang mga kampo ni Digong. O, diba? Dati alam eh. Federico, hanggang hindi dumarating yung paano aarestuhin yan, tayo lahat nasa limbo. Kumaasa kung meron o wala. Kalat ni ulit tuwad, walang bilang at walang silbi ang tuwadcom na yan. Puro lang walwal ang mga ungas na yan. At bahag ang mga buntot at titi ng mga yan. Sobrang takot kay Parin Diggs at kay Sweetheart Sara. Patay tayo. Si Parin Diggs at si Sweetheart Sara lang ang astig at untouchable. Naniniwala ako sa iyo dyan, friend. Pero tingnan natin ha. El Mundo Cheng ulit Sa lahat ng mga mambabatas ng Pilipinas, anong kinatatakot ninyo kay Digong? Kasama ka na. Bongbong, anong meron at tungkol sa ICC hindi na dapat pang umasa pa. Malabo yan. Lagi na lang pinagsasabik ang mga mamamayan. Lahat kayong mga mambabatas ay mga disusi ni Digong. Hindi lang mambabatas, pati yata yung nasa Supreme Court. Comelec, lahat kanya no? Napakalaking sindikato talaga. At pag hindi niya wala. Friends, Shelby Zapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Evan Escalona, shout out ha. Sabi ni David, good evening po Karox. Ano yung si Grijaldo? Bigla atang sinaniban nung nakikinig sa sermon ng pare, pero parang hindi anghel ang sumanib, kundi alagad ni Taning. Nagsabi pa ng mga Bible verses, pero kasinungalingan naman ang pagsasabi, gasgas na po. Yan salitang I invoke my right against self-incrimination. Pati ako, kabisado ko na. Panahon pa ni Napoles, kung naririnig yan. Ay nako. Wala. Kawawa talaga si Juan de la Cruz, mga friend. Totoo. Mundo Cheng ulit Michelle Edwin, shout out my friend ha. Sabi ni totoo ang Quadcom ay hawak ng 300 na kongreso. Ang kongresista, ang kongreso ay hawak ni Romualdez. Si Romualdez hawak ni Bongbong. Si Bongbong hawak ni Digong. Di si Digong din ang winner. Mga bugok, kawawang Pinas. Ay lang. Imundo check ulit Yan si Digong, sabi niya, naidugo daw siya. May dugo daw siyang in-check. Dugo rin siyang Muslim. Pero totoo lang, ang dugo niya ay purong dugo ni Satanas. Patay tayo dyan. Mary Ruiz, shout out. No peace to the country if you put wrong people into position. Choose who really works for the good of the country. Sana nga mayroong ganun, Mary. No? Mga pre, nakakatakot po yung Comelec, ha? Oo, nakakatakot po. Oo, pabago-bago ho ng mga iniimprenta, kung ano-anong imprenta na naman ng imprenta, delay ng imprenta, ha? Nakakatakot ho talaga. Kagaya nung nakaraang eleksyon. Dahil daw may COVID, kaya wala hong representative nung iniimprenta ang mga balota. Ha? Nag-imprenta na nag-imprenta. Ngayon naman, puro delay naman daw pag-iimprenta. Kaya yung mga gusto raw umatras, umatras na kayo para hindi kasi ganito, ganon. Immanuel, counting nyo lang kasi. Kamputang na naman, Sabi ni Professor Araw, Perla San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, stress at wala na sa hulog si Grijaldo sa sobrang pag-iisip. Hindi na natutulog, biglang naglaho ang kanyang karir at pangarap damay rin ang kanyang pamilya. Bali. May pera naman siya. Maski matanggal na sa trabaho yan Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Siga-siga nga po ito si Grijaldo at talagang nang-aasar siya sa Quadcom. Malakas pa din ang power ng matanda ng Davao. Oo, sa totoo lang po. Nawalan din ako manood ng hearing kasi wala naman silang
napapanagot. Patong-patong na mga kaso pero tila nakabinbin lahat. Aamagin lang, wala pa ring hustisya. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. 3JCO po. Parang siga sa kanto lang. Parang siga sa kanto nga lang si Grijaldo. Gumawa siya ng affidavit na pirmado niya. Tinatanong ng Quadcom kung totoo ang sinulat niya. Tapos ang sagot, I invoke my right. Anong invoke? May ano pa raw, nagsimba siya. Layo-layo na sagot di ba? Tapos biglang kalos I invoke, I stand by what I have said in the Senate and I invoke my right as incrimination. Saan parte siya in-incriminate? Siya nga sumulat ng pirmado siya. O, di ba? Nanggagago nga lang 3J Siope. Paano niya in-incriminate noon? Talagang ginawa niya lang katawa-tawa ang Congress. Samantalang noong sa Senate sila, di ba to, ang nagtandem at walang hiya. Ngiting aso si Bato, o, di ba? Nananawagan pa nga si Bato na tulungan ninyo ito. Sino ba chief of police ngayon, ha? Inaapit tong bata nyo. O, gano'n Wizkid, shout out. Sabit yan kay Barayuga, pre. O, di ba? Ang problema, lumalayo na tayo Wizkid Doon tayo sa yung nakaw plunder ni Sara Duterte, yung mga grave threat niya, yung pagbabanta niya sa buhay. Ba't nalayo na, napunta na naman tayo sa ano naman Kaya sabi ko, puro umpisa di ba? Sherry Jaser, may pinangagalingan si Colonel Carox. Siguro gusto niya niyang umamin pero may kinatatakot na siya. Mismo. Pakiramdam ko lang, pagod na siya magsinungaling. Kaso hindi niya pwedeng umamin dahil nakinabang kasi siya. Ay nako, basta tauhan ng mga Duterte, matibay talaga. Huwag aamin kahit anong mangyari. Si Bandag ba nasaan na ba? Sayang lang ang pera dyan sa Kongreso. Puro umpisa, walang natatapos. Yun ang sasabi ko. Diba? Wizkid ulit. Anong nangyari kay Grijaldo? At marka demonyo. Wala talaga. Wizkid ulit. Yung marka demonyo, yung nasa gene. Di ba? Parang lasing lang yung kausap nila Parang robot. I stand by what I have said in the Senate under oath and I invoke my right for self-incrimination. Gagalit na naman sila yung mga nagtatanong. Ano mo to sinulat mo tong affidavit na to yun lang tinatanong namin I stand by what I have said in the Senate and I invoke my right. Puro ganon, walang ibang istorya si Grijaldo. Contempt yan. Contempt nyo ako, contempt nyo ako. Maski napitpitin yung iklog niyan, hindi yan titilao. Nawala kayo. Wizkid ulit Tindi na sama nitong taong ito. We all know this guy is lying. Ginagamit pa gospel. Totoo. Yung mga Duterte nga, ginagamit pa yung Diyos daw. Di ba? Ramon Valencia, shout out. Aso din yan, kaya tumatahol. Malaki rin ang kinita ng hinayupak na yan. Sabit yan sa Barayuga case. Bossing, huwag na tayong magulat kung biglang mawala yan. Pwedeng pinatakas o tinepok na kasi. Baka kumanta pa ng my way, di ba? Ramon Valencia ulit kamusta na lang sa mga ka-warriors, karaoke warriors at sa mga pamilya mo? Okay lang. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po Sir Rox at sa mga kabosing. Ewan, nakakasawang manood. Tapos last na lang, biglang tapos na. Ay nako, kakabitin, nakakainis, kakapanoorin. Yan lang sir, ingat po tayo lahat and God bless po. God bless Rodelia. Elizabeth Iscare. Good evening Sir Rox. Bastos at arugante si Grijaldo na yan. Kita nyo kung makasagot. Akala mo totoo sinasabi, booking na gumawa lang na istorya. At ayaw sumagot. Ang mga sagot ay puro self-incrimination. Halatang nabahag ang buntot ng loko sa Quadcom. Ang Senado, akala mo, ang tapang-tapang, hoy, di kami believe sa kagaguhan mo. Ang sarap sipain yan. Mainit naman ulo. Pag losatan ka, Elizabeth ka ha. Elizabeth ulit. Kitang-kita na sobrang takot sa mga Duterte. Nauulol na ata ito si Grijaldo na yan. Palasimba ka pa pala. Demonyo naman. Ha? Ang sinasamba mo.
Pinaglilingkuran mo ang mamamatay tao. Bakit ganyan kadimbahay? Nako. Sipain na yan at ikulong ng habang buhay. Ay nako, bongbong. Elizabeth ulit oh. Tungkol naman din sa Quadcom, sa mga imbestiga nila dito kay Sara para sa impeachment, may plano siguro ang mga ito at gusto nilang sigurado ang pagtanggal dyan kay Sara. Yan ang tingin ko sa Rox. Kasi nga, mag-i-eleksyon. Kailangan munang matanggal ang mga pro-Duterte dyan sa Senado at Kongreso. Para sureball ito. Para sa akin lang to. Pwede. Pero yun nga, maraming pwedeng ikaso eh. Tsaka na impeachment. Kasi mahirap na impeachment eh. Maraming balakid. Pero yung kaso, ang liwanag, yung mga Mary Grace Patos, mga walang birth certificate, wala lahat, mga gosig, mga taong ginamit, puro multo. Puta, wala. Ramon Valencia, oh. Bossing, tama ka, puro umpisa, walang diin. Pinasasarap lang tayo. Ako nga, napupuyat din, pero ngayon, sa inyo na lang ako nanonood, pati kila Atty. Claire Bunyog, Vlogcaster, Christian Isguera, Nyulo, at Chris Ulo, pero BP Lenny tayo. Oo naman, layo no, comparison. J.C. po, may katapusan yan, di pwedeng wala. Lahat ng telenovela may ending. Si Kuya Cardo nga, inabot na 7 years pero natapos din. Nakakainip man pero andyan na ang ICC. Welcome na sila sa Pinas ayon kay Remulla, o diba? Etong ano na to dapat, ang taong bayan, no? Sa 31, di ba? May rally, di ba? Doon, dagdag na kayo ng mga placard na welcome ICC. Para makita ng ICC na talagang kailangan na kayo sa mga oras na to. Yung mga investigasyon yun dyan na ginawa niyo sa loob ng 7 taon. Maawa kayo sa mga... Sa Bet Iscario. Totoo yan, Sir Rox. Sobrang takot nila sa mga Duterte. Mismo si BBM nga, sobrang takot dyan. Sila pa kayang mga congressman, o diba? Ay, kakatawang bansa. Ang presidente walang balls, o diba, Sir Rox? Kung nga ba sa mga yan. Edmundo Cheng ulit, oh. INC, ang pangbato ni Digong Duterte. Katapat naman ng ICC. Ang katapat ni PBBM, sino ang nakalamang at may bayag sino? O, diba? Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Sa tingin ko, pakitang tao lang itong Quadcom at drama na lang. Pero sa bandang huli, mauwi din sa wala ang lahat. Hindi talaga nila kaya ang mga Duterte. Dapat talaga pumasok ng ICC. O, yun nga rin ang tingin ko, Johnny B. Good, eh. Ang laki na yung ginagastos niya, no? Wala nang nangyayari. Taki mo, ha? Yun na lang kay Sara Duterte. Kung kailan yung ang ganda na, isasalang na sila, chika sa Casino Lasco, biglang tinapos. Bitin na bitin. Galit na galit si Franz Castro. Bakit hindi nyo isalang yan? Hindi kasi, sabi ng Chu, meron ng internal investigation ng AFP, baka maka-storm pa ika tayo. Putik yan. Oh. Nandun na eh. Sa palagay ko naman, hindi. Kasi naman, mayroon din silang naitulong kahit paano sa investigasyon tungkol sa maraming bagay. Magagamit yung pagdating ng araw. Oo, sablay sila sa maraming bagay, pero at the end of the day, merong fruit of labor ang Quadcom. Oo, sagot ni 3J Siop yun kay Johnny B. Good. Sana nga totoo, di ba? 3J Siop ha? Johnny B. Good ulit, oh. Kay BBM lahat ang desisyon kung matatanggal ito si Duterte sa politika at kapangyarihan. Kaya medyo hindi ako believe kay PBBM hanggat hindi niya pinapapasok ang ICC. Totoo. Ted ulit, oh. Shout out, Ted. Quadcom, puro simula. Sara, walang katapusan. Ang katangahan, BBM, nanonood lang. Taong bayan, puro iyak na lang. Ano nga ba tayo? Sino nga ba tayo? At bakit tayo nasa Pilipinas? Huwag nyo nang sagutin, mga ka-warriors. Pati ako, naguguluhan. Pati pangalan ko, di ko na alam. Ang gulo, patay tayo dyan, Ted K. Jupista Bunaaw, shout out, ha. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Ay, bako kuya, hawa-hawa na.
Nicor, welcome to the club. Mga duwagkom na ang tawag sa kanila, wala pang nakulong hanggat sa contempt na lang sila. Sayang ang pasahod sa kanila, naghihintay ang bayan. Welcome ICC. Ito. ND Game Paul. Welcome to the club. Telenovela ng Kongreso, nambitin, walang climax. O, diba? 3J show ulit to. Wow, Sir Rox, good news. Yan si YP mo na hindi major surgery ang gagawin sa kanya. Tignan mo na kung paano sumagot si Lord sa dasal natin. Oo, Ang galing talaga ni Lord. Kaya dapat malab pa natin siya. Ang saya ko for you and for your YP. Ano nga bang pangalan niya? YP lang ako ng YP. Cecilia ang pangalan niya, friend. Cecilia. Basta praise the Lord. Salamat, friend. Totoo. Tia Deli, miss ka na namin dito talaga, ha? Brother Elias Isyo, shout out. DJ Show ulit. Sir Rox, ano itong ibang hihip ng hangin si Rimulya o go na raw ang ICC sa Pinas? Ox na raw. Hi, anyari. Paki-explain, Sir Rox. Sabi mo nga, God moves in a very mysterious way, di ba? Baka pati si Rimulya, natatakot na rin na putik, baka pati tayo, tirahin yan Buti pa bigay na natin sa ICC yan. Baka pag-uusap-usapan na nila yan, di ba? 3J show ulit to. Oo naman, Sir Rox, ang Quadcom sablay din. Maraming beses, lalo na nung Digong ang bisita nila. Pero ganun pa man, meron din na-produce na maganda ang Quadcom. Marami silang na-expose na nakatulong ng malaki sa kaso ni Digong dyan sa Pinas at sa ICC. Meron silbi din yan. Sana nga, friend. Christian Cheng, blessed PF po, Tatay Rox. Yung iba lang, mga nagpapaniwala dyan sa Quadcom camera. Ako po, ever since, sa mga hearing nila, kahit nga po sa Senado, di talaga ako naniniwala sa kanila. Bagkos, pag nakakapanood ako ng mga hearing nila, hindi ko na talaga maiwasan na mag-comment. Magsitigil nga kayo. Gusto lang naman kayo sa hearing Totoo. Christian Cheng ulit Kaya po wala na akong kaamor-amor manood sa mga pasikat sa hearing na yan. Mapakamara, Quadcom man o Senado. Patay tayo dyan. Christian Cheng ulit Sa term po noon, Tyrox ni Digong, at sa current fake administration, whitewash lang ang bawat hearing. Labas lahat sa kabilang tenga ang nakalkal na mga kaso. After the hearing, everything's fine. Look, Alice Goo. Baga yung nakapostlit sa Pilipinas at nakapasyal pa sa Singapore. Si Roque Bodoy, nakapag-file pa ng kanyang COC. At yung mga iba ding may mga sala, mga hearing nila, wala. Nga talaga, hanggat front camera lang kayong lahat. O, diba? Christian Cheng ulit Dapat po kasi habang nagsasagawa ng ang Kamara at Senado ng kanilang mga hearing, na-action din ang nandayang presidente, kaya lang, wala Sasabihin na naman niya ng Malacanang, anong gagawin natin? Sabay kamot sa ulo. Nga po pala tay, payat pa rin po ako. Wala na pong pag-asang magkalaman. Patay tayo dyan. Ikaw naman. Ayos lang po yun. At least full of sense naman ang utak. Di katulad ng mga sa gobyerno, mga inutil, mga nagpapataba lang ng mga bulsa at wallet nila sa korupsyon nila. Diba? Tayo dyan. Kalat niyo. Diyos mio, itong Quadcom ay parang mga ringless sa Binondo. Puro lang palo ng palo, pero hindi naman sumasabog. Patay tayo dyan. Kalat niya ulit Hello mga bear, get well soon, bless you. Oo, hindi ko pinapabayaan to, friend. 48 years, utik yan. Tibay namin, di ba?
Shout out, Grace Chingsay. Kakagigil ka na, hihipag ha. Bukas, gagawin naman kita ng vlog kahit eh. ICC is the only answer to the Dutertes and supporters. Walang iba. Mga quadcom na ito ay useless hanggang sigaw. Kuno pero well-funded ito ng mga singit gang sa BICAM sa budget. Ayun na naman. Yun na naman ang isang issue dyan. Yung budget na yun. Ito ha. Ay, 3JCO po ito. Ang nakakasuka sa mga politiko, pulis, militar at iba pa, pati Panginoon Diyos, sinasali nila sa kanilang mga kalokohan. May pa-quote-quote pa ng gospel, maliwanag pa sa sikat ng araw na super sinungaling. Bakit siya nag-execute ng affidavit tapos ayaw niyang aminin yung sinulat niya, Xerox? Yun nga. Bakit kasi? Yun nga turo ng Duterte. Huwag ka nga dyan. Hindi naman korte yan. Kung alam ko kung presidente na si Digong, sabihin na naman Digong, huwag kayo pupunta dyan. Kagaya ng ginawa doon sa Parmali, di ba? Huwag kayo pupunta dyan. Ako bahala. O, di ba? Magsampa kayo ng kaso. Investigasyon kayo dyan. Bakit? Korte ba kayo? Sabi ni Digong. Di ba? Yan ito. Yung sinulat niya, Xerox, hindi sila mga tanga. Sa totoo lang, mga kampon sila ng dilim. Kaya naman pag nagsisinungaling sila, walang kaproblema sa kanila, di ba? May kasama pang Diyos, di ba? 3J show po dito. Basta DDS, wala kang aasahan, mabuti sa kanila. DDS means kampon ng kadiliman. Kaya sila ang nagtatakipan, alang-alang sa kanilang poong digong. Pero may hangganan ang lahat sa kanilang mga kawalangyaan. Ayan na may liwanag na tayong nakikita. Si DOJ is open now for ICC to come and mag-tour sa Pilipinas. Si BBM naman ayaw hadlangan ang impeachment ni Sara. Pait si Bato, kasama na pati si Bato, kasama na rin sa ICC ha. Oy, mission accomplished mga boss. Oy. Ay, talaga. Pag ano ko nito, diretso tulog na. Papacheck up ako bukas mga friend. Hindi kumpleto tulog ko, ewan ko. Mababaw. Papareseta ako ng parang ay, ganito talaga na tumatanda mga boss. Diba? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless. Pilipinas. Saan ka papunta?